At sa pagpapatuloy ng ating recap, nagpaliwanag si Yulisha na gusto ng isang kaibigan niya na kunin si Kurt bilang isang maharlikang salamangkero kung tatanggapin niya ang posisyon. Kapag tinanggap niya ito ay ituturing siyang isang maharlika kaya't sigurado ang magandang sahod at mga benepisyo, kahit ano paman. Nahihirapan maniwala si Kurt na talagang inaalok siya ng ganitong kahangahangang trabaho subalit tiniyak sa kanya ni Yulisha na totoo ang alok. Tinanong niya si Kurt kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sinabi ni Kurt na tatanggihan niya ito. Hindi makapaniwala si Yulisha na tatanggihan ito ni Kurt dahil ang sinuman ay tatalon sa pagkakataong maging isang maharlikang salamangkero, at kahit sino ay nagulat dahil ang dahilan ni Kurt sa pagtanggi ay walang kwenta na iniisip niya na hindi siya karapat-dapat sa isang posisyong maglalagay sa kanya sa itaas ng ibang tao at umaasa pa rin siyang bumalik bilang tagagawa ng gawain ng Flaming Dragon, kahit na kailangan niyang magmakaawa para muling tanggapin. Ngayon tungkol sa grupo ng Flaming Dragon ay binubugbog sila ngayon ng isang halimaw na puno, hindi magamit ni Galova ang kanyang mahika ng apoy kaya hiningi niya kay Marlapist na pagalingin siya, matagal na niyang sinusubukan na gawin iyon kaso hindi gumagana ang kanyang mahika ng pagpapagaling tulad ng dati. Hiniling ni Galova sa bagong lalaki na magpalabas ng mahika ng apoy para talunin ang puno, subalit hindi alam ng bagong lalaki kung paano gamitin ang mahika ng apoy at trabaho naman talaga iyon ni Galova. Nawala ang kimika ng grupo nang wala si Kurt para panatilihing buo sila at si Banden lang ang nakakapansin na gumuguho na ang grupo. Bumalik kay Kurt, ang kanyang trabaho pa rin ay tumulong kay Yulisha sa pagmimina ng mga hiyas dito at sinabi niya sa kanya na nakahanap siya ng magandang hiyas kahapon kaya makakakuha siya ng mas marami pa para sa kanya. Nagpapasalamat si Yulisha sa kanyang sigasig pero nag-aalala siya na baka pagod si Kurt sa lahat ng trabaho niya kahapon. Gayunpaman ay sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil nakatulog siya ng 6 na oras kagabi. Nagulat si Yulisha nang marinig ito at sinimulan niyang mag-isip kung paano nakapagtayo si Kurt ng isang buong bahay at nakakuha pa ng 6 na oras na tulog. Ngunit inakala ni Kurt na nagagalit si Yulisha dahil sa sobra niyang tulog kaya humingi siya ng paumanhin at sinabing babawi siya sa kanyang pagiging tamad. Talagang kailangang ipaliwanag ni Yulisha ang lakas ni Kurt sa kanya balang araw. Kaso hindi niya alam kung paano ito sasabihin kaya nagpatuloy na lang sila sa pagmimina. Itinuro ni Kurt kay Yulisha ang lugar na kanyang natagpuan at bagaman mukha itong karaniwang bahagi ng kagubatan. Binanggit niya kay Yulisha na dapat makahanap siya ng magagandang hiyas doon, kaso binalaan niya itong huwag maghukay ng lampas sa 500 metro na parang ito'y aksidenteng magagawa. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo kaya tinanong siya ni Yulisha kung saan siya pupunta at ipinaliwanag ni Kurt na patungo siya sa ibang lugar ng pagmimina at magkikita sila muli mamaya. Maghapon nagmimina si Yulisha at pagdating ng gabi ay sa wakas ay nakahanap siya ng malaking topaz na hiyas. Idineposito niya ang lahat ng gintong barya mula sa mahiwagang mga hiyas sa account ni Kurt dahil siya ang nakahanap ng mga ito. Ngunit dahil siya ang nakahanap ng topaz ay magagamit niya ang kita para bayaran ang kanyang mga buwis. Malamang na makumbinsi pa niya si Kurt na gawin itong mahiwagang hiyas para kumita pa siya ng mas maraming pera, kaso pinili niyang hindi ito gawin dahil ayaw niyang samantalahin ang kabaitan ni Kurt. Nagsasalita tungkol kay Kurt ay nagpa siya siyang tingnan kung ano ang kalagayan niya at batay sa nakita niya sa kanya, alam niyang mag-o-overboard ito. Subalit hindi inaasahan ni Yulisha na magtatayo si Kurt ng isang buong sistema ng tunnel sa loob lamang ng 8 oras. Sa huli ay lumabas si Kurt at sinabi niya kay Yulisha na sa kasamaang palad ay kaunti lamang ang nahanap niyang hiyas na kanyang hinahanap. Ang iba pang nakita niya ay mga walang kwentang bato lamang kaya plano niyang itapon ang mga ito pagkatapos niya dito. Tiningnan ni Yulisha ang mga bato sa kariton at mukhang masyadong magaganda ang mga ito para ituring na walang halaga. Kaya tinanong niya si Kurt kung ano ang mga ito at ipinaliwanag ni Kurt na ang mga iyon ay methylores, kaso sa nayo ni Kurt ang mga ito ay karaniwan lang sa mga minahan kaya itinatapon lang nila ito kapag nakakita sila. Walang masabi si Yulisha sa kanyang narinig at bukod sa gusto niyang malaman kung anong klase ng nayon ang pinanggalingan ni Kurt, tinanong niya si Kurt kung anong hiyas ang hinahanap niya kung itinuturing niyang basura ang mithril. Inilabas ni Kurt ang isang maliit na bato at sinabi niya kay Yulisha na hinahanap niya ang auric alum pero nakahanap lamang siya ng sapat para punuin ang isang maliit na kahon. Kilala ang auric alum bilang metal ng mga Diyos kaya kahit 1 gramo nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Casual lang na nakahanap si Kurt ng isang kahon ng bagay na ito at walang ideya si Yulisha na maaaring makita ang auric alum sa mga lugar na tulad nito.
ngunit sinabi ni Kurt sa kanya na maaari niya itong mamina kahit saan na kailangan niya lang maghukay ng 8 kilometro sa lupa para makuha ito. Nagpasya si Yulisha na tama na ang pagmimina para sa araw na iyon at dahil sa masakop ng topaz na kanyang nakita ang kanyang mga buwis, tapos na ang kontrata niya kay Kurt at nangangahulugan ito na kailangan ng maghanap ni Kurt ng ibang trabaho dahil wala pang nagsasabi sa kanya tungkol sa bundok ng ginto sa kanyang bank account. Habang papunta si Kurt sa ahensya ay nakasalubong niya si Bandana. Natuwa siya na makita siya ngunit nagtanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Binanggit ni Bandana na hindi na siya bahagi ng Flaming Dragon pero mayroon pang ibang kwento bukod doon. Pagkatapos ng kanilang delikadong misyon, nagpunta si Galova sa isang 5-star hotel na restaurant para kumain ng masarap na pagkain pero kumpara sa pagluluto ni Kurt, parang basura ang lasa ng lahat ng pagkain doon. Nagngit-ngit sa galit si Galova kaya't sinira niya ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad. Habang naglalakad siya sa isang eskinita at nakasalubong niya si Bandama at sinabi niya rito na sobra na ang pagkasira niya sa restaurant, ngunit ang tanging inaalala lang ni Galova ay ang pagkakaroon ng masarap na pagkain kaya tinutusan niya si Bandana na hanapin si Kurt at pilitin siyang bumalik kahit na kailangan pang baliin ang mga buto niya para magawa ito. Maliwanag na nawawala sa katinoan si Galova kaya hindi na nakipagtalo si Bandana. Inagaw niya ang kristal ng teleportation ni Galova at tumakas sa eskinita at habang umaalis siya, nakita niya ang mga gwardya ng lungsod na papalapit sa lokasyon ni Galova at kung walang teleportation ng kristal ay tiyak na maaresto siya dahil sa ginawa niya sa restaurant. Dagdag pa ay tinawag si Marl ng simbahan kaya opisyal nang natapos ang grupo ng Flaming Dragon, bagamat hindi niya sinabi ang lahat ng detalye tungkol sa pagkalugmok ni Golnova. Nadismaya si Kurt nang marinig na nabuwag na ang Flaming Dragon dahil ibig sabihin hindi na siya makakabalik pa. Hindi maintindihan ni Bandana kung bakit gusto pa niyang bumalik sa unang lugar. Ipinaliwanag ni Kurt na marami siyang utang na loob kay Galova at hindi niya alam kung gaano kasama ang ugali ni Galova, kaya't malungkot siya na hindi na niya makakasama pa ito. Si Bana sa kabilang banda ay hindi talaga nagmamalasakit kay Galova dahil takip lamang ito upang mabantayan si Kurt. Dahil papunta si Kurt sa ahensya at inisip ni Bandana na ligtas na ipapalagay na naghahanap siya ng trabaho at kung ganoon nga, may perpektong trabaho siya para kay Kurt. May kaibigan siyang naghahanap ng tulong sa kanyang workshop kamakailan at magiging disenteng trabaho ito dahil master ng Itel Liar ang kaibigang ito, iilan lamang ang mga master ng Itel Liar sa mundo at sila ay lubos na mahalaga kaya katumbas ng isang Viscount ang kanilang impluwensya. Tinanong ni Bandana si Kurt kung gusto niyang tanggapin ang trabaho at pagkarating ni Kurt sa workshop ng Itel Liar Master, medyo naguluhan siya dahil mukha lang itong karaniwang bahay at kumatok siya sa pinto at isang maliit na elf na babae ang sumagot. Nagulat si Kurt dahil hindi niya inaasahan na ang Itel Liar Master ay isang maliit na batang babae kaso ipinaliwanag ni Michelle na siya ay assistant lamang ng Master. Kaya't sinabi ni Kurt na nandito siya para sa trabaho at natuwa si Michelle dahil kailangan niya ng lahat ng tulong na maaari niyang makuha. Inakay niya si Kurt sa kusina at pagpasok niya at naamoy niya ang masangsang na amoy ng locker ni Davy Jones, humingi ng paumanhin si Michelle dahil magulo ang lugar pero walang tigil ang trabaho sa kanya ng master kaya wala pa siyang pagkakataong linisin ito. Biglang tinawag ng master si Michelle kaya tumakbo siya palayo at hiniling kay Kurt na tulungan siyang linisin ang kusina. Medyo nadismaya si Kurt dahil akala niya ay matutulungan niya ang Itel Liar Master, kaso simple lang naman ang mga gawaing bahay para sa kanya kaya sinimulan niya ang trabaho. Makalipas ang 30 minuto ay nalinas ni Kurt ang buong kusina at hindi talaga sinabi sa kanya ni Michelle kung ano ang susunod niyang gagawin kaya nagumpisa siyang maglibot sa mga pasilyo habang hinahanap siya. Nakahanap siya ng isang pinto sa isang pasilyo kaya kumatok siya at sinabi ng babae sa loob na pumasok siya. Ngunit nang pumasok si Kurt ay nakita niya ang babae na halos walang damit sa kama. Nagulat siya at humingi ng paumanhin sa pagkakagambala subalit hindi naman ito ikinagulo ng babae na makita siya ni Kurt sa ganitong ayos. Ipinaliwanag ni Kurt na hinahanap niya si Michelle kaya sinabi ng babae na nasa basement si Michelle. Akmang aalis na sana si Kurt para hanapin si Michelle ngunit napansin niya ang isang madilim na marka sa tiyan ng babae. Nakilala niya ito bilang isang sumpa kaya tinanong niya ang babae kung maaari niyang tingnan ng malapitan, binigyan siya ng pahintulot kaya't lumapit si Kurt at sinimulang madama ang sinumpang lugar. Karaniwang sinisira ng ganitong mga sumpa ang mga internal na organo sa apektadong lugar kaya dapat ay napakahirap para sa babae na kumain,
ngunit lumalabas na buo pa rin ang kanyang tiyan kaya nag-alok si Kurt na gumawa ng pagkain para sa kanya. Samantala ay nakipagkita si Yulisha kay Mimiko para pag-usapan ang tungkol sa Mayet Hill at Aura Column na natagpuan ni Kurt. Hindi pa rin niya ito ginawang mga mahiwagang kristal ngayong pagkakataon, at ang halaga nito ay mahigit pa sa 50,000 gintong barya kaya nagsisimula ng mag-alala si Yulisha. Tinanong niya si Mika kung ano sa palagay niya ang mangyayari kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa kakayahan ni Kurt. Sa pinakamagandang sitwasyon ay maaaring i-kidnap si Kurt at pilitin na maging alipin. Sa pinakamasamang kaso ay maaari siyang patayin dahil sa pagiging malaking banta. Tinanong ni Mimi si Yulisha kung ano ang plano niya kay Kurt at hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya na ihanda siya upang maging isang master ng atilir. Sa ganitong paraan ay magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan na walang sino man ang makakapagsamantala sa kanya, at plano rin niyang maging bodyguard niya kaso mahihirapan siyang pumayag si Kurt sa lahat ng ito dahil masyado siyang makapal upang napagtanto kung gaano siya kahusay talaga at mas malala pa, palagi niyang minamaliit ang kanyang sarili. Kailangan gawin ni Yulisha ang isang bagay bago pa mapahamak si Kurt. Samantala ay katatapos lang ni Kurt magluto ng lugaw para sa babaeng nakilala niya kanina nang biglang lumabas sina Michelle at ang master ng itilir na si Elia mula sa basement. Pareho silang nagulat na hindi na isang panganib sa kalusugan ang kusina at lalo na nanalinas ito ni Kurt sa maikling panahon. Napansin ni Elia na nagluluto si Kurt ng lugaw kaya ipinaliwanag ni Kurt na sinabi ng babaeng nakilala niya sa isa sa mga kwarto na siya ay gutom. Mukhang may pag-aalala si Elia na nakilala ni Kurt ang babaeng iyon kaya pinapangako niya kay Kurt na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya. Nangako si Kurt kaya sinabi ni Elia na maaari na siyang umuwi sa araw na iyon at binigyan siya ng 3 pilak na barya. Nagulat si Kurt na binabayaran siya ng ganun kalaki para lang sa paglilinis ng kusina, kaso binanggit niya na nararapat ito dahil sa sipag ng kanyang trabaho at hiniling sa kanya na bumalik kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si Elia sa kwarto ng babae dala ang lugaw na niluto ni Kurt para sa kanya at pinaalalahanan niya na hindi siya dapat makita ng ibang tao. Bukod dito ay hindi mukhang banta si Kurt kaya hindi iniisip ni Elia na kailangan niyang mag-alala na baka ilabas niya ang sekreto. Hindi pa rin kumakain ito kaya't hiniling ni Elia na maghintay muna siya ng 1 minuto. Habang sinusubukan ni Elia ang lugaw para sa lason at sinabi ni Lee na hindi na kailangan iyon, sandali lang siyang nakausap ni Kurt subalit binanggit ng kanyang intuition na mabuting tao si Kurt at bukod dito, walang punto na malalason siya dahil malayo na ang narating ng sumpa. Nabuhay siya sa paghihinala sa lahat ng nasa paligid niya kaya kahit ngayon lang, gusto niyang magtiwala ng lubos sa isang tao at naiintindihan ito ni Elia kaya hinayaan niyang kainin ni Lee ang lugaw. Pero pagkatapos ng unang kagat ni Lee ay bigla siyang pinagpawisan ng sobra at bumagsak sa sahig. Akala ni Elia na talagang nilason ni Kurt ang pagkain kaya handa na siyang maghanap at patayin si Kurt pero bigla ang tumayo si Lee at sinabing ayos lang siya. Sa katunayan ay mas maganda pa ang pakiramdam niya kaysa dati dahil nasira na ang sumpa. Hindi alam ni Elia kung paano proseso ang nangyari dahil hindi basta-basta nababasag ang ganitong klase ng sumpa pero walang duda na nabasag ito ng pagkain na niluto ni Kurt. Sa parehong sandaling iyon ang lihim na organisasyon na naglagay ng sumpa kay Lee ay nagpulong dahil nalaman nila na nabasag ang sumpa, umaasa sila na gagamitin ito para patayin si Lee mula sa malayo, ngunit ngayon ay kailangan nilang gumamit ng mas radikal na mga hakbang. Kinalaunan ng gabing iyon ay pumunta si Elia at Lee sa tindahan ni Mimi dahil may mahalaga silang pag-uusapan, tinanggal ni Lee ang kanyang hood at pagkakita sa kanyang mukha ni na Mimi. Nakilala nila siya bilang ikatlong prinsesa ng bansa. Ipinaliwanag ni Elia na ang malakas na sumpa ay inilagay kay Lee bilang tangka na patayin siya at di nila sigurado kung sino ang nasa likod nito, kaso si Laze ang tanging anak sa pagitan ng hari at prinsesa Fran mula sa kaharian ng Gurumako, kaya ang kanyang pag-iral ay parang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa at malinaw na sinusubukan ni Selma na magsimula ng digmaan. Natutuwa si Mimiko na ayos lang si Lee kaso nagulat siya na nagawa niyang wasakin ang napakalakas na sumpa mag-isa, gayunpaman ay sinabi ni Lee na hindi niya ito nagawa ng mag-isa, ang sumpa ay talagang nabasag ng isang lalaking nagngangalang Kurt at pagkarinig sa pangalang Kurt ay nagulat sina Mimiko at Yulisha. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.